alam niyo po talagang sa pagme-message, mahirap yung introduction. No? Pero dito ko po sinumulan itong message. Yearly, di ba, meron tayong holiday na sineselebrate, tama? Ngayon yata, kung di ako nagkakamali, Women's Month ba? No? Oo, mga kababaihan, ipinagdiriwang yan. At marami yan. Marami tayong sineselebrate ng mga holidays, kagaya ng Mother's Day, Father's Day, Independence Day, Heroes Day, itong isang buwan lang, Heart Day, Anniversary, Birthday, at marami pang mga holidays, tama po, na sineselebrate o inaalaala natin yung mga pagkakataon na yon. Pero may dalawang holidays na sineselebrate tayo kasi this month of March, makakarinig tayo patungkol the power of Christ's resurrection. No? Unang-una po na mahalaga, yung Christmas. Di ba? Yung Christmas kung saan inaalaala natin yung ginawa ni Jesus o yung tinatawag nating pagbaba ng Mesaya. Na siya ay ipinanganak, hindi sa maganda at malapalasyong tahanan, hindi sa isang private hospital, kundi ipinanganak ang Mesaya, no? Kung saan kasama niyang iba't ibang hayop, mabaho, madilim, madumi, sa isang sabsaban. At dahil doon, no, dumating ang Mesaya at yun ang dahilan kung kaya merong kaligtasan. Di po ba? At ano pa po? Yung tinatawag natin ngayong March, no? Ito yung tinatawag nating Holy Week. Tama ba? No? Mga last week yata ng March yan. At kapag sinabing Holy Week, medyo mahaba-haba ang bakasyon. Alam niyo po, nung ako'y bata-bata pa, kasi ngayon 63 na ako, mukha bang 63? Huwag na kayong sumagot. No, 'di ba nung kabataan natin, pagka ganitong mahal na araw, kung yung mga kasabayan ko ay walang lumalabas ng bahay. No? Wala kang mapapanood na mga palabas sa TV maliban mga nangyaring mga paghihirap ni Jesus doon sa krus. No? Bawal ang baboy. Kaya mabiling-mabili yung isdang yun, niluluto yan ng ating mga lola, no? Na masarap, na parang menudo, na may mga, at hindi basta yan niluluto. Pagkaalam ko yan ay binababad yan pa yan sa tubig para maalis yung alat. At napakasarap niyan. Ngayon wala nang ganun. Ano, bihirang-bihira na lang. Ano pa yung naaalala natin pag Holy Week? Bawal maligo. Bawal tumawa, bawal lumundag. Bawal maging masaya. Puro bawal, ano? At meron pa akong natatandaan na meron kang maririnig na mga alingaw-ngaw. Yun yung tinatawag na pasyon. Ngayon namatay na yung mga lola-lolo natin na nagtatag niyan eh. Di ba yung, alam nyo, napasama kami ng ate ko dyan kung natatandaan niya na mayroong isang bahay na 24/7 kumakanta ng si Judas. Di ba, may nilalagyan mo ng madulas. Inaano yan, nilalagyan ng tono yan. Eh palibasa mga bata kami, masaya yan, ng si Judas. Basta yung libro na yon, babasahin mo, lalagyan mo ng tono. Ang habol namin doon, merienda. Kasi may mga pamerienda, pakain. So yan yung mga nangyayari ngayon. Pero ngayon, iba na eh. Nawala na yung spirit ng ganon. Asan ang tao ngayon? Sa beach. Yan. Nagsasaya. Na andoon out of town. At kung may budget ka pa, out of the country. No? Nawala na yung ganon. Pero alam natin kung gaano kahalaga yung araw na yon na kung saan inaalaala natin yung paghihirap ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? Yung pagtitika-tikang sinasabi, At masasabi natin na napakahalaga ng mga okasyon na to bilang pag-alaala sa kapanganakan at sa kamatayan at paghihirap ng ating Panginoon. Amen? Yung sa paghihirap na yun, kung tatandaan natin, may mga significance po lahat ng nangyari sa Panginoon sa kanyang pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo. Natatandaan natin yung 7 blood, no? Unang-una,
Ayan. Yung seven blood na yon ay meron yung ibig sabihin o meron yung malaking bagay na nagagawa sa atin. Unang-unang lumabas sa katawan ni Kristo na dugo ay nung nandun siya sa Getsemani. Sa Getsemani kung saan malapit na siyang hulihin at doon ay mararanasan niya yung klase ng paghihirap ng kanyang katawan para sa iyo at para sa akin. Doon sa Getsemani, habang nagpe-pray siya, ang sabi niya, "Not my will, but let your will be done, Father." Hindi na yung gusto ko, kundi yung gusto mo. At habang siya ay nandoon sa presence ng Diyos, alam niyo po ba, ayon sa medical study, kapag ang isang tao ay sobrang stress, hindi tubig ang lumalabas sa katawan niya, dugo. At kung mababasa natin yung luha niya, yung pawis niya, dugo ang lumabas sa kanya, una. Pangalawa, sa seven blood, ay yung tinatawag nating yung balbas. Kasi nung panahon na yan, kapag may balbas, wise men yan. Matapos siyang laitin, matapos siyang duraan, matapos siyang sampalin, binatak yung kanyang balbas na naging dahilan para dumalo yung dugo sa kanyang mukha. Pangatlo po, kagaya po ng corona na yan, no? Yung corona na yan, kung yan ay hindi yan basta-basta talas, talim, yan ay yung mga aroma na hindi basta-basta mababakli yan, na ginawang corona at pagkatapos siyang pagtawanan, hamak-hamakin, isinuot yan sa kanyang ulo na halos bumaon sa kanyang ulo. At doon nagsimulang dumaloy ang dugo sa mukha ni Kristo na halos, sabi doon, hindi na makilala yung tunay na mukha ng Panginoon. Ano pa po yung seven blood? No? Ito po yung tinatawag nating pagpasan niya ng krus. At nung pinapasan niya yung krus, di ba, hinahagupit siya, hinahampas. Alam niyo po ba na ayon sa pagpapaliwanag, yung sima, kung makakakita tayo ng pangawil, ng isda, yun yung klase ng inihahampas sa Panginoon na kapag inihampas sa katawan ng tao, lumulubog at lumalabas yung laman. Ganon yung mga hatak na inilagay niya at sabi nga sa salita ng Diyos, sa bawat latay ng Panginoon na tinamo niya, dumating ang kagalingan sa tao. 39 stripes, lahat ng klaseng sakit o iba't ibang klaseng sakit sa loob ng 39 stripes, andoon ang kagalingan. No? Nasabi nga, para maibalik yung balat niya, kailangan ng ilang stitches para mahilom o bumalik yung forma ng kanyang likod. Yan yung mga paghihirap ng Panginoon sa atin. Ano pa po? Pinako siya, pinako yung kanyang kamay, pinako ang kanyang paa, at sinibat siya. So the seven blood po ay dahilan para ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay, hindi lang sa buhay na to, maging sa buhay na walang hanggan. Lahat ng pasakit na yan, kung mahalaga ang tinatawag nating kapanganakan ng Panginoon, kasi kung walang dumating na kapanganakan, wala ring saysay. Mahalaga siya. Kung mahalaga ang kamatayan at ang kamatayan at mga sakripisyong ibinigay ng Panginoon, dinala-dala niya, tinanggap niya para sa iyo at para sa akin. Naniniwala ako, mas tinuldukan ng Diyos yung salitang muling pagkabuhay. Amen? Nagkaroon ng resurrection. Masaya ba kayo? Amen. Tinuldukan ng Diyos, kinumpleto ng Diyos. Hindi lamang siya dumating, hindi lamang siya tinanggap ang lahat ng kaparusahan, hindi siya dinaig ng kamatayan. After 3 days, nabuhay muli ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo, maraming mga leader nag-establish ng mga religion. Sabi kanina ng ating sa Ate Sam, hindi tayo nandito para magtatag ng anumang relihiyon. Ito ay isang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Marami ang nagtatag ng iba't ibang klaseng relihiyon. Tama po ba? No? Minahal sila,
sinunod sila, binigay nila yung buhay nila sa paniniwala nila mula sa mga taong nagtatag ng mga relihiyon na ito. Example, INC, Felix Manalo. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng peptic ulcer. 3 times siyang inoperahan. Pero hanggang doon na lang ang buhay niya, namatay siya. Sino pa po? Mormonism, si Joseph Smith. Sabi doon, hit on the chest. Binaril ba yun? Namatay siya on the spot noong 1944. Nagtatag ng Buddhism, si Siddhartha Gautama. No? Namatay siya sa sakit noong 486 BCC. Nagtatag ng Communism Party of China, si Mao Zedong. Si Mao Zedong po ang siyang kinilalang makapangyarihan noong mga panahon na yon. Pero namatay siya noong 1976 ng heart attack. Jehovah Witness, si Charles Taze Russell, noong 1916 namatay siya sa pamamagitan ng heart attack. At mula noon hanggang ngayon, patay sila. Bumaho, naging buto, nabulok, naging abo, walang nang nabuhay sa kanila. Anong pagkakaiba? Si Jesus na sinasamba natin sa lugar na to, si Jesus na pinagbigyan mo ng buhay, misang namatay, pero after 3 days, He was risen from the dead. Amen? Siya yung Diyos mo. Siya yung Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po, pinamagatan ko po ang mensahe na to sa ganito po. Katunayan ng muling pagkabuhay. May nabasa po kasi akong libro, The Case of the Easter, na maraming dahilan doon, nagkakaroon ng investigasyon dito sa resurrection sinasabi. Habi nila yung mga kriminal na naging kasama ni Jesus, itinapol na lang yung bangkay at kinain ng mga uwak at ng mga wild animal. Parang ganun nila tinitignan ang katawan ni Kristo na walang nabuhay. May kwento sa Biblia na nagpapatunay na ang Diyos natin ay buhay. Pinatunayan yan sa 4 Gospels, sa Book of Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Iisang statement, He is not here. No, bumukas yung malaking tomb, yung bato na nakaharang doon sa libingan. Bumaba ang anghel, nagpunta yung 3 Maria. Sino yung 3 Maria? Si Mary Magdalene, si Salome, at yung nanay ng 2 disciple na si James and John. Nagpunta sila para buhusan ng pabango si Jesus. Pero biglang nayanig. At may anghel na nagsabing, wala siya dito. Last Friday, may nag-exhort na isang kabataan. Sabi doon, no, He is not here. Kung ang mga taong ito na nagtatag ng relihiyon, pinaniwalaan, minahal, tinanggap ang mga katuruan ay namatay at nanatiling patay, si Jesus, hindi siya nanatiling patay. Kasi di ba ang dahilan bakit namamatay ang tao? Katandaan, sakit, aksidente, pero hindi yun ang dahilan bakit nilibing si Kristo. Hindi niya lugar ang libingan, kaya nabuhay siyang muli. Amen? Praise God! Hallelujah! At pinatunayan niya ng 4 na gospel na iisa lamang ang statement nila. No? Ayon sa sinabi, wala na siya dito sa libingan dahil nabuhay na siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Si Jesus ay namatay, nalagutan ng hininga habang nakabayubay doon sa krus, ibinaba at matapos nun, kapatid, good news, may buhay o nabuhay siyang muli. Amen. At pagkatapos nun, no, yung kwento na yon, yung 3 Maria ay natakot sila dahil sa nangyaring nasaksihan nila na wala si Jesus doon sa libingan.
At doon pala sa tomb o sa libingan na yun, may gwardya. At nakita ng gwardyang ito, yung nawala si Kristo doon. Walang patay na Kristo sa libingan. At agad siyang tumakbo doon sa chief priest. Nag-report siya na nanginginig siya. Kwento po ito sa Matthew 28. No? Nanginginig siya. Ang sabi niya, kinuwento niya yung nangyaring nakita niyang pagkabuhay ni Kristo mula doon sa anghel na nagsasabing wala siya sa libingan. Alam nyo, uso na pala noon ang lagayan. Binigyan ng malaking halaga yung gwardya. At ang sabi, huwag mong sabihing walang Kristong nabuhay. Sabihin mo, ipamalita mo, na ninakaw yung bangkay niya. At na-spread yan. Pero pinatunayan ng tatlong Maria, pinatunayan ng mga disciples, even Thomas, na disipulo ni Kristo, sinasummarize ko na lang po sa inyo, no? Sabi niya, hindi ako naniniwalang nabuhay si Kristo. Maliban na makita ko ang kanyang mga kamay at yung butas na nasa kamay niya, kung saan pinako siya, ipapasok niya yung daliri niya para mapatunayan niyang buhay si Kristo. Ay, na-encounter niya si Lord. Sabi niya, sige Thomas, gawin mo kung ano yung nais mo. Kaya napaluhod siya eh. Kapatid, pinatunayan na ang ating Diyos ay buhay. Oo, sabi ko dito sa sunulat ko, nabasa natin, narinig natin, pinaniwalaan natin. Ang tanong, naiintindihan ba natin? Ipinamumuhay ba natin ang resurrection ng ating Panginoon? Alam niyo po, nagtanong ako ng ilang mga tao kung ano ang mensahe ng resurrection sa Kanya. At dito po ako pumasok sa mga pag-uusapan natin ngayon. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 15 verse 14, ito po yung pinakateksto natin, Revelation 1:18. Pakibasa po. Parang di po kayo nag-almusal. Lagyan kaya natin ng konting sigla. Amen. Sige po. Lakas natin. Basa po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya, ang naka-encounter nito si John the Beloved. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. At nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, nahanap ko yung kopya ko. Dali lang po. No, natakot siya. Hinawakan ng Diyos yung ulo niya at ang sabi, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Yun ang sinabi niya, I am alive forever and ever. Praise the Lord. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung walang Kristong nabuhay, useless tong ginagawa natin. Walang saysay yung nag-house to house ka. Kami po, nung dinala ako sa Tansa, nawala yung comfort zone ko sa Maine. Hindi naging madali para sa akin. As in, nag-start ng church sa Tansa. Every Friday, nagpe-pray po kami dyan, prayer and fasting. Pray, 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 pray. Saturday, 8 o'clock in the morning, nandun kami sa may bukal, no? Sa ilalim ng puno ng mangga. Kasi wala pa naman lugar.
Doon kami nagkikita-kita. Nag-house to house kami. Pinakikilala namin kung sino si Jesus. At yung mga taong na-encounter namin ay pinapatanggap sa Panginoon. Alam yan ng mga kasama namin. Andyan yung mga pagkakataon na pagbintangan kaming nagnakaw ng cellphone. Kasi china-charge Pumasok kami. Nawala. Hinanting kami. May mga bahay na pinagsasaran kami at marami pang karanasan na hindi ko na po masasabi. Gutom, uhaw, nagsa-sunscreen ka na lang, para hindi mangitim ang muka. Pero wala na akong pakialam. Umatim ang mukha ko. Meron pang pagkakataon, nagpa-pedicure ako. Sa limang daliri, 8 ang maga. Gusto kong huntingin yung nag-pedicure sa akin. Pero hindi naging hadlang para humayo. Sabi ni Pablo, kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang kabuluhan lahat yun. Mamaya babalik pa kayo sa Bible training. Kahit ang labada, gabundok. Kahit marami ka pang pwedeng gawin, uunahin natin ang gawain ng Diyos. Prayer meeting, devotion, paghayos sa mga barangay, lahat ng yan, kapatid, may kabuluhan na. Dahil buhay ang ating Diyos. Hallelujah! Ano man yung ginagawa mo ngayon, meron tayong kabuluhan yung ginagawa natin. Amen? Nakikita man nila o hindi, gawin mo yan para sa Diyos. Useless din kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Ayon dito sa ating pinag-aralan. Magpakasipag ka, praise God. Nagde-devotion ka, minsan isang araw, 2 beses sa isang araw, praise God. Nakikita ng Diyos yan. At may kabuluhan yan. Isang beses may lumapit sa akin sa prayer meeting. Sabi niya, Nanay Judith, meron pong dibo doon sa Springtown. Pwede po ba kayo na po ang mag-opening prayer? Sa Saturday, wala kami. Sabi ko, ikaw ang mag-opening prayer. Di mo ba alam na promote ka na ng Lord? Darating ang isang araw sa lahat ng ginagawa mo, may promotion ang Diyos. May reward ang Panginoon. Kung sa opisina nga, nagsipag ka, may incentives How about in the kingdom of God? Amen? May nakakakita yan, wala. Pag nag-reward ng Lord, hantaran yan. Hindi tago yan. Para makita ang pagpapala at ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. May kabuluhan ang ating ginagawa para sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Number 1 po, gusto niyong palakpakan ng Panginoon? Palakpakan natin ang Diyos. So nagtanong po ako sa 5 tao at dito umikot ang mensahe po na na isi-share ko po sa inyo. Unang-una, patunay o katunayan nung katotohanan ng gospel. Proof or fact of the gospel. Alam niyo po, maaga po ako umuwi galing Tansa. Ang tagal-tagal ko pong mineditate ito. Sabi ko, Lord, ano bang ibig sabihin ng proof or fact of the gospel? Paano ko ba ito ipapaliwanag? Alam niyo, sabi ng Panginoon, yung muling pagkabuhay, yun ang gospel. Yung resurrection, the power of Christ's resurrection, yun yung mabuting balita. Sabi ko, ay, oo nga naman. No? Meron tayong mabuting balitang dinadala. Ang dami-dami na nating naririnig na bad news. Gera, lindol, pagtaas ng bilihin, meron daw nakawalang 10 inmates, na mayroong mga checkpoint, nagche-check, may mga batang nawawala, may pagtaas ng mga bilihin, ganito, ganoon. Praise God! Ang mga Kristiyano may dalang mabuting balita. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah! May pag-asa kay Kristo.
May mag-asawa po, galing silang Middle East. Bina-Bible study namin sila sa Binakayan. Umupa sila ng umupa sila ng bahay nung umuwi sila. Halos naubos yung savings nila. Nabalik sila sa Binakayan, pinaayos nila yung bahay nila. At yung mga anak nila, hindi naniniwala na wala silang ng pera. Sabi niya, kahit nga sunugin niyo ako, hindi ako mangangamoy ng piso. Kasi bakit? Lagi lang silang nakangiti. Hindi mainit ang ulo. Hindi nagdadabog. Nagpapatuloy lang. Alam niyo, sabi ko, ito pala ang nagagawa ng mabuting balita. May pag-asa. May buhay na pag-asa. Kung saan sa gospel, no? Alam niyo po noon sa Roman times, no? Kapag ang mga Roman soldiers nakahuli ng tinatawag na mga kalaban nila, no? Nalupig nila yung kalaban nila, gagawin nila yung tatalian nila yan ng mga sundalong yan. At pagkatapos, hihilahin nila yan at ipaparada sa plaza. At sisigaw silang, gospel! 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 Ibig sabihin, good news. Yung palang isisigaw natin, gospel! 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 Good news. Ikaw yun. Nasa sa atin, pinagkatiwala ng Diyos yung Great Commission. Amen. Kami po ay na-born again. Mahabang wag na nating pag-usapan kailan yon. Ang aming spiritual father po ay si Pastor Manny. Siya po yung nag-share sa amin, si Elder Malu, Ate Emmy, ako, at yung wife niya na si Ate Christy. Isang estudyante siya sa high school na nag-share sa kanya yung isang pastor doon na si Pastor Jess Soriano. At nang makakilala siya, hindi niya kami tinigilan eh. Hindi kami tinaltalan ni Pastor Manny. Kasi siya, nagtatrabaho po kami sa Nobles Music Center. Alam niyo po yun, dyan sa merong tabi ng Carlos. Dyan kami. Nangarap lang naman kami bilang mga kabataan eh. Sineran niya kami ng gospel. Sinabi sa amin yung plano ng Diyos, yung mabuting balita. Nagpatuloy kami sa Panginoon. Lo and behold, walang pagsisisi sa Diyos. Yung mabuting balita ang nagpabago ng buhay namin. Ang Panginoon. Amen? Kaya nga nagtiyaga si Pastor Manny. No? Nadala niya si Ate Christy. Nagpatuloy kami sa Panginoon. Kaya nga, sabi ni Pablo dito sa Romans chapter 10, sabi po dito, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag? Kung hindi sila sumasampalataya. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila, ayan na pala, sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ay kailangan nating buksan ang ating bibig. Kailangan natin kung ano yung mundong ating ginagalawan, ipahayag natin ang mabuting balita. Men sabi doon, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Tignan mo nga yung mga paa ng mga kasama mo. Yan, magandang paa yan kapag ikay ay magpaghayo at pagbibigay ng salita ng Panginoon. Ikaw at ako, ang dahilan bakit tayo narito, dahil may taong nanalangin, may taong nagpursiging ilapit ka sa Diyos at tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Kilala niyo ba yung mga spiritual father, mother ninyo?
Sila yung naging matyaga kung kaya narito tayo ngayon. Palakpakan ninyo yung mga spiritual father natin, mother natin. Amen. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to the Jew and to the Greek also. Tayo yun eh. Amen? Kinakahiya ba natin ang gospel? Hindi, no? Salamat sa 10 nagsabing hindi. Kinakahiya ba natin? Si Pablo, hindi niya kasi anong dahilan? Ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Amen. Maraming kwento, pero sige, bibilisan ko na lang po. Ano po yung God-given vision natin? Alam ba nating lahat? John 15:16, God-given vision. Ito yung nilalakaran ng J. Gia. Pakibasa po ulit. Amen. Ayan yun, no? Chosen and appointed to go, bear fruit, fruit remain. Hindi yung kaibigan nyo, kakilala nyo ang nagdala sa inyo dito. Kanina sila no? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang pumili sa inyo. Ginamit yung kaibigan mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapitbahay mo, yung kaeskwela mo, kaopisina mo, para ipakilala sa iyo si Kristo. Pero si Jesus, ang mismong pumili at nagtalaga sa iyo. Amen. Chosen and appointed. Para ano? Ay, praise the Lord. To go, bear fruit, fruit remain. Ay, sorry ha sa salita. Hindi magbubutas ng silya. Sorry po. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan, magsisi. Natituluhan na ba yung mga silya na yan sa pangalan nyo? Praise the Lord. Hahayo ang mga taga-JGA. Maggogo, magbe-bear fruit, at yung bunga na yan, kagaya nyo, mananatili. Amen. Yan ang God-given vision. Pag pumasok ka, yan yung pangitain ng JGA. Ito yung nilalakaran natin. Yung mga giftings na yan, bonus lang yan. Pero ang pinaka-calling natin, go, bear fruit, fruit remain. Kaya nga may BTC para mag-remain tayo. Amen? Nagkakaintindihan po ba? Salamat sa 20 ulit. Uulitin ko. Nagkakaintindihan po ba? Ayan, praise the Lord. Pangalawa po, ayon po sa mga na interview, proof or fact that there is forgiveness of sin. Your past, your present, at wag naman nating sadyain. Kahit sa future, tinubos na tayo, pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Saan ba dadalin tayo ng kasalanan? Sabi po sa Roma 3, sapagkat ang lahat, walang exempted, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat nagkasala. Ay naku, wag muna akong imbitahan dyan. Di naman ako masamang tao. Saka na yan. Hindi lahat tayo ay nagkasala. Walang matuwid sa harapan ng Diyos. Pag sinabing lahat, may natira ba? Ay, wala. Takot ako dun. Lahat ay nagkasala. At walang umabot, ginawa ng tao ang lahat. Pinilit abutin ng Diyos. Sabi ng bata, Tay, kawawa naman ang mga langgam. Baka naman pwede sabihan mo siya na huwag silang dumaan dyan sa daanan na yan. Pagdaan ng sasakyan, mapipisat sila.
Tay, sabihan mo, kawawa naman ang mga langgam. Sabi ng tatay, anak, kailangan mo munang maging langgam para maintindihan ka nila. Si Jesus na nasa langit ay nagkatawang tao 100% katulad mo at katulad ko nang bumaba si Kristo dito. Walang taglay-taglay na pagiging Diyos siya. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao. Para sa iyo at para sa akin. Binigay niya yung kanyang buhay. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not be perished but have an everlasting life. Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Tayo na makasalanan, tayo na hindi kaibig-ibig, tayo na walang dahilan para mahalin. Na sa panahon na ang tao ay nasa kasalanan, dumating ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Amen? There is forgiveness of sin. His resurrection, the power of His resurrection, given us forgiveness of sin. Redeem us. At ito po yung ating pinanghahawakang pangako ng Diyos. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat. Lahat. Your past, your present, even yung future, sapagkat siya'y tapat at matuwid. If we confess our sin, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ano ang verdict ng Panginoon? Dadalhin tayo ng kasalanan sa kamatayan. Sabi doon, for the wages of sin is death. Anong kamatayan? Separation from God. Judgment place dito, hell. May hell. Bakit natin pinupuno ang langit? Di po ako galit, ha? Bakit pupunuin ang langit? Kasi totoong may impyerno. At ang impyerno, hindi ginawa yan para sa iyo at para sa akin. Ginawa ang impyerno para sa demonyo. Kaya naghihikayat siya, kumukuha siya para mapasama doon. Pero sabi doon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat naman ang Diyos eh. Mabuti naman ang Diyos eh. As in, kung humingi ka ng patawad sa Kanya, pag tinignan ka, hindi na ikaw yung nakikita niya, kundi si Jesus. Amen? Na yung verdict natin, found not guilty. Amen? There is no more condemnation to those who are in Christ. Wala nang kondena. Wala nang parusa. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo Jesus, found not guilty. Hallelujah. Wala nang puwang ang kalaban sabihin, ganyan ka naman eh. Yan ka naman eh. Pinatawad tayo ng resurrection. Amen? Masaya ba kayo? Amen. Pinatawad tayo? Praise God. May boldness na tayo to come to the presence of God. Wala nang harang. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Dadalin tayo niyan sa kapahamakan. Pero salamat sa muling pagkabuhay, ito'y pagpapatunay, proof and fact that there is forgiveness of sin. Pakibasa po. Sandali lang, sandali. Sige, 1, 2, 1, 2, 3 po. Basa. Amen. Wala nang kahatulan.
Sa totoo lang sa sinabi ng Diyos na for the wages of sin it is, sinabi na eh. Yun na yun eh. Pero ano ang sabi doon? Dahil sa ginawa ni Kristo, inako niya yung kasalanan natin. Siya yung naging kasalanan para sa atin. Amen? Praise the Lord. Ano pa po? Pangatlo po, malapit na po tayong matapos. Nabasa na po ba natin to? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugod niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Wala nang tali, wala nang holdings ang kalaban para dalhin tayo sa kasalanan dahil meron na tayong lakas para pagtagumpayan ang kasalanan nandyan lang sa paligid natin. Amen? Dahil sa resurrection ng ating Panginoon. Ano pa po? Ang isa pa pong narinig kong testimony po o yung pagsagot ay yung resurrection, there is life after death. May buhay tapos ng kamatayan. Alam niyo po, ayoko maiyak. Sandali ha. Yung ano kasi, namatay yung mother namin last January 28. At na-miss namin yung kanyang, alam ko may mga nawalan ng mahal sa buhay dito. Nami-miss ko yung luto. Kasi ang sarap ng buhay namin. Kahit busy ako sa church, may ulam kami. Siya lagi ang nag-aasikaso sa amin. Na-miss ko yun. Na-miss ko yung lagi kaming nakaupo sa kubo kasi may kubo kami sa bahay. Kwentuhan. Alam yung kahit pa ulit-ulit. Pag mga old na, yung mga matatanda na, makinig ka lang. Nag-enjoy silang reminiscing yung mga nung una. Makinig ka lang, masaya sila. Na-miss ko yun. At alam ko yung mga kapatid ko, marami na-miss. Pero ang isang nagpapalungkot sa akin, hindi ko na siya makikita. Nung nagbakasyon siya sa kapatid ko, okay lang kasi alam ko uwi siya eh. Pero habang nakikita ko yung kama, nakikita ko yung upuan niya, nakikita ko yung kupo, nakikita ko yung mga damit niya, sobrang lungkot. Ang sakit. Ala. Pero alam niyo, there is life after death. Pansamantala lang, kung meron kang mahal sa buhay na sandaling nawala, darating yung time na magkikita rin tayo. Sabi nung isang tatay, nung siya ay malapit ng mamatay, sabi niya, mga anak ko, tinawag niya, mga anak niya, mga anak, isang bagay lang ang gusto kong ibilin sa inyo bago ako mawala sa mundong ito. Huwag na huwag kayong aalis sa inyong pananampalataya. Huwag na huwag niyong i-abandon yung faith ninyo sa Panginoon. Magpatuloy kayo hanggang wakas. Dahil sa wakas na yan, magkikita-kita tayo. Amen? There is life after death. Salamat sa resurrection. Salamat sa muling pagkabuhay. Dahil ang mga patay ay muling bubuhayin at magkakaroon ng great reunion. Amen? Kaya huwag niyong iiwan ang inyong pananampalataya. Amen? Ang sabi doon sa 1 Thessalonians 4:13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. Kapatid, mahalaga yung salitang sumasampalataya. Kaya sasabihin natin ang mabuting balita para makasama natin sila, no? Masaya tayo kung magkakasama-sama tayo sa piling ng Diyos.
Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. At ang sabi sa John 5:24, patandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Praise God. Gugustuhin mo ba na itong katawan na to? Hindi ko alam kung nasaan na po ako dito, pero tuloy-tuloy na lang ako, ha? Gugustuhin mo ba itong katawan na to? Manatili tayo dito? Itong katawan na to, tumatanda. Nalalagyan ng sakit. Dumalabo ang mata. Nabubungi. Masakit ang mga tuhod. Marami nang nararamdaman. Aayawin natin itong katawan na to. Mas gugustuhin natin yung katawang nagmumula sa Diyos. Amen? Alam niyo po, ayaw to pakwento ng anak ko eh. Pero, nak, pasensya ka na, pakwento ko. Kasi po, yung nanay ko nga po, na ospital siya. Sunday morning, nangamusta po ako sa mga kapatid ko na amusta yung nanay ko. Sabi, okay naman. So, nagsimba muna po ako. Pagsimba ko, in the middle ng service, dumating si Hana. Sabi, ma, dali na, punta na tayo sa hospital. Critical na si nanay. So, agad-agad ako nagpag-alam sa church, pit-pit ko yung ano ko. At pagkatapos nun, pagdating sa Luneta, na-traffic kami. Kasi si President Marcos nagbibigay ng ayuda. So, nung kabang-kaba na kami, nanginginig na kami. Nung nalampasan namin yung pinaka-traffic, andun na kami sa Chinese General Hospital. Paano na kami? Papark na. Nag-message ang ate ko, sabi niya, wala na si nanay. Di namin inabot. Ang comfort na lang na binigay nila sa amin, maiging hindi mo na siya nakita. Kasi grabe po ang naranasan niya. Maraming tusok, pasa-pasa na yung katawan niya. At nalagyan na po siya ng tubo, hiniwa pa yung hita niya para padaanin ang antibiotic. Pero pagdating namin, nag-flat na po. Wala na siya. Yung katawan, pahihirapan tayo eh. Pahihirapan tong katawan na to. Praise God. Iiwan natin tong katawang to na nabubulok, lalagyan ng sakit, kumukulubot, tumatanda, lumalabo ang mata, nanlulugo ng buhok, pero salamat sa Diyos. Matapos tong katawan na to, meron tayong buhay. May buhay tayo, buhay na walang hanggan. Yan ang ating blessed hope. Yan ang ating pag-asa. Amen? Last na po, God's Word is true. Ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi kanina ni Ate Alice Elorde, nag-exhort sa atin, maniwala ka, totoo ang sinasabi ng Diyos. Kasi bakit ko po naisingit ito, na-share to ng isang tao eh. Kung walang muling pagkabuhay, walang nangyaring resurrection, maniniwala pa ba tayo sa Diyos? Hindi tayo maniniwala. Pero dahil totoo ang sinabi ng Diyos, na bago pa man siya dumating doon sa paghihirap, sinasabi niya na sa mga disciple niya, oo, dadaanan ko ang hirap na to, pero ako'y mabubuhay muli. At yung sinabi niya yon, nangyari yon. Kaya kung ano man ang pangako ng Diyos sa iyo, magbantay ka, mangyayari yon. Dahil ang Diyos na minsan namatay, nangakong muling mabuhay, ay nabuhay para sa iyo at para sa akin. At kung ano man ang pinanghahawakan mo para sa Diyos, mangyayari yan.
Dahil buhay at totoo ang salita ng Diyos, true and reliable. Amen. Sabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. I, the Lord. Pag tamang panahon na. Huwag mo munang pilitin. Baka hindi pa tamang panahon. Ang sabi na Diyos, ako na Diyos. Ang nagsasabing mangyayari yan. Habakkuk chapter 2 verse 3, though it lingers, wait for it. It will surely come. Kasi ang nangakong Diyos natin, ang nangako na kung saan siya ay nagbigay ng pagtatagumpay mula sa kamatayan. At kung ano ang sinabi ng Diyos, sinabi niya. Minsan hindi taliwas ito sa nakikita natin. Hindi ito umuugma sa gusto natin, pero dahil sinabi ng Diyos, magbantay ka, mangyayari yan. Amen? Kasi ang salita ng Diyos ay totoo. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos na po ang mensahe. Doon tayo sa conclusion. Ano? Pwede pong mag-worship habang naano natin itong conclusion. Conclusion po. Sorry po. Sabi doon, when Jesus was crucified and died, namatay si Jesus eh. Iniwan ng mga disciple yung trabaho nila, sumunod sila kay Jesus. Dahil sa sulok ng isip nila, ay maghahari ito. Sa kanan, kaliwa, kasama kami. Namatay eh. So anong nangyari sa kanila? Na-discourage sila. Na-depress sila. No? At dahil doon, nagkawatak-watak sila. Nagkanya-kanya sila ng landas. Yung iba, dininay si Jesus. Yung iba, tinalikuran ang Panginoon. Yung movement ng Panginoon, natigil eh. Dahil doon. Pero, pag binasa natin ang Book of Acts, after a short period of time, magugulat kayo, may breakthrough. No? Sabi doon, inabandon nila yung kanilang mga trabaho. Nagsimula silang mag-gather ulit, prayer, no? Breaking of the bread, worshiping the Lord, infilling of the Holy Spirit. They committed once again their life to the Lord. Kinumit nila ulit yung buhay nila. At hindi lang doon, itinalaga nila yung kanilang buhay sa isang mensahe. Ano yung mensahe? Yung Great Commission, spread the gospel, yung mabuting balita. And because of that, they were willing to spend the rest of their lives proclaiming the good news. Kahit na, pag binasa natin, kahit persecuted sila, kahit ginugutom sila, kahit tinanggalan sila ng trabaho, katunayan nagbenta sila ng mga ari-arian para walang magutom, share nila yung pinagbentahan nila para ipagpatuloy lang yung gospel. Hindi naging hadlang yun. Grabe na yung naging commitment ng buhay nila. Bakit? Because they were convinced beyond a shadow of doubt that they had seen Jesus alive from dead. Kaya nagawa nilang ibigay ang lahat kasi alam nila, buhay yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Ipagpapatuloy mo ba yung gagawin mo o susunod ka ba kung ang lahat naman na ito'y kasinungalingan? Hindi po. Pero sila, they proclaimed the resurrection for one reason. They knew it was true. The power of the resurrection of Christ.